pinakamainit na balita ngayong tanghali. 19 patay at 50 ang sugatan sa pagsabog sa isang concert sa Manchester, United Kingdom. DFA inaalam na kung may Pilipino na damay sa pagsabog. Pangulong Rodrigo Duterte dumating na sa Moscow, Russia para sa 4 na araw na official visit. Umano'y bantang giyera ng China, hindi dapat ang ibahala ang sa DFA. Ilang mambabatas pabor namang muling idulog sa Arbitral Tribunal ang territorial dispute ng Pilipinas at ang China. Mga miyembro ng Interparliamentary Union Committee on the Human Rights nasa bansa para imbestigahan ang kaso ng Senador Leila de Lima. Signature campaign para palayain ang senadora inilunsad. Ilang senador umapila sa Transportation Department na itigil muna ang implementasyon ng anti-distractive driving law. At offline balik eskwela ng Department of Education simula na sa susunod na linggo. Magandang tanghali, umakyat na sa 19 ang nasawi at 50 ang nasugatan sa naganap na pagsabog sa concert ng American pop star na si Ariana Grande sa Manchester Arena. Ayon sa ilang saksi, 2 malakas na pagsabog ang kanilang narinig na pinaniniwalaang nagmula sa entrance ng concert venue. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang dahilan ng pagsabog. Samantala, hinihinala ng Northwest Counter-Terrorism Unit na posibleng terroristic attack ang 2 pagsabog. Sinabi ng DFA na wala pa itong natatanggap na ulat kung may mga Pilipino na damay sa pagsabog. Pabor ang ilang senador ng panukalang muling idulog sa Arbitral Tribunal ang issue ng maritime dispute ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. May report si Nel Maribo. Sinabi ko talaga harap-harapan. That is ours and we intend to drill oil there. Sagot sa akin, well, we are friends. We do not want to quarrel with you. We want to maintain the present warm relationship. But if you force the issue, we'll go to war. Ano pa bang sabihin ko? Ikinabahala ng ilang senador ang bantang ito ni Chinese President Xi Jinping kay Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa maritime dispute sa West Philippine Sea. Ayon kay Liberal Party member Senator Bam Aquino, dahil dito kaya nais niyang paimbestigahan ang nilalaman ng independent foreign policy ng Administrasyon Duterte. Well, nakakabahala talaga yun pag isang head of state nagsabi na baka girahin tayo. That's really very troublesome. Hinahanap natin yung totoong detalye ng independent foreign policy ng administrasyon. Ayon naman kay Senator Panfilo Lacson, tama lang ang sinabi ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na idulog muli ang usapin sa Arbitral Tribunal. The matter should be brought to the attention of the United Nations. After all, we're basing our claim doon sa arbitral ruling. Ngunit ayon naman kay Senator Richard Gordon, masyadong maaga pa upang magsampa ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China dahil sa usapin na ito. I think that's premature. We are a friend to China. They are a big neighbor. Umaasa naman ng ilang senador na sa pagpapatuloy na dialogo sa China ay mariresolba ang usapin sa maritime dispute sa mapayapang pamamaraan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. At sa kabila naman ng banta ng China na giyera sa Pilipinas, handa pa rin ang Chinese government na makipagtulungan sa Duterte administration sa iba't ibang larangan para sa patuloy na magandang relasyon ng China at Pilipinas. May report si Bernard Dadis. Pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas sa China pagdating sa mahalagang bilateral issue. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ito ang isa sa mga napagkasunduan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping nang magpulong ang dalawa sa Beijing, China noong nakaraang linggo. Ayon kay Hua Chunying, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, nakahanda sila na makipagtulungan sa Pilipinas para sa mapayapang pagresolba sa maritime dispute sa South China o West Philippine Sea. 未来呢，中方还愿与菲方共同努力，去落实好两国元首的重要共识，通过和平、友好、合作，去妥善地处理两国之间的分歧，不断地深化和拓展在各个领域的务实合作，推动中非关系能够持续健康稳定的发展。
Ito ang sagot ng China kaugnay sa umunoy banta ni President Xi na magkakaroon ng giyera kung ipipilit ng Pilipinas na ipatupad ang International Arbitration Decision sa issue ng South China Sea. Samantala, naniniwala naman si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na hindi hahantong sa giyera ang naturang usapin. My interpretation in the meeting is that there was no bullying or pushing around, or it wasn't a threat in the sense na Pilipinas, pag hindi mo to ginawa, eto, or China, pag hindi mo to ginawa. It was more that the threat of conflict will always be there if we do not dialogue. Aniya, wala namang hindi nakukuha sa maayos na usapan, lalo na't maganda naman ang relasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa naturang Chinese leader. So, there was no language or even tone that would lead any of the two presidents to believe that there was disrespect for them or their country. It is but natural that when you talk about peace and when you talk about conflict, the word war may come up. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Opisyal nang tatawagin ng Benham Rice na Philippine Rice matapos nalagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 25 noong May 16. May report si Ray Pelayo. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 25 na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong May 16, opisyal nang pinalitan ng Philippine Rice ang pangalan ng Benham Rice. Ito'y upang bigyang diin ang kapangyarihan o sovereignty ng Pilipinas sa naturang undersea feature. Ang Philippine Rice ay nasa 24 na milyong ektarya ang laki at kinikilalang kabilang sa Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas batay sa international law. Dahil sa EO25, papalitan na ng Philippine Rice ang Benham Rice sa mga local, international maps at charts. Ang Department of Foreign Affairs sa pakikipagtulungan sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ang responsableng magparating ng naturang impormasyon sa mga concerned international organizations. Samantala, magtutulungan naman ang Biodiversity Management Bureau ng DENR at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang magplano sa pagtatayo ng istruktura sa Philippine Rice. For as long as considered yon doon sa design ng whatever infrastructure na isa-set up doon at closely working with our biodiversity experts yung magde-design nun, hindi naman namin nakikita na magkakaroon ng problema. Noong nakaraang taon ay nagsagawa na ng exploration ang pamahalaan sa lugar kasama ng ilang NGO. Siyempre, ang primary interest natin is ma-retain yung magandang quality ng marine ecosystem kasi yun din ang makakabuti sa pagpadami ng ating fisheries sa area. Ayon naman kay Senator Loren Legarda ng Senate Committee on Climate Change, patuloy niyang paglalaanan ng pondo ang pag-aaral sa mga yaman sa lugar. Benham Rice is very valuable in terms of the marine wealth. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dumating na si Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia at inaasahang uumpisahan nito ang pakikipagpulong sa mga Russian officials bukas sa layuning higit pang mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa. Narito ang report ni Victor Cosare. Dumating na dito sa Moscow si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang official visit. Sa kanyang departure speech sa Davao International Airport kahapon, sinabi ng Pangulo na pangunahing layon ng kanyang pagbisita ang palakasin ang relasyon sa Eurasian country, partikular na sa aspeto ng kalakalan. With this geographic footprint in the Asia-Pacific region and its strategic interest in the region, a positive engagement is required to find areas of synergies in interest. Kabilang sa mga nakahanay na aktibidad ni Pangulong Duterte sa official visit sa Russia ang pakikipagpulong kina Russian Federation President Vladimir Putin at Prime Minister Dmitry Medvedev. Nakatakda ring magsalita ang Pangulo sa harap ng Moscow State Institute of International Relations. Inaasahang matatalakay nito ang pagsusulong ng Pilipinas ng independent foreign policy at ang kanyang mga suhestyon kung paano makakamit ang peace and security sa Asia-Pacific region. We will push for pragmatic engagement in the political security sphere, increase economic cooperation and enhance cultural
and people-to-people exchanges. Ilang kasunduan naman ang inaasahang malalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Kabilang narito ang Treaty on Extradition, Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, kasunduan sa defense at military and technical cooperation at iba pa. Samantala nakatakdang bigyan ng honorary doctorate degree ng Moscow State Institute of International Relations si Pangulong Duterte. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Moscow, Russia. Inilunsad ng Free Laila Movement ang isang signature campaign na naglalayong mapalaya sa pagkakakulong si Senador Laila De Lima. Nasa linya ng telepono si Mon Hoxon para sa detalye ng ulat na yan. Mon? Mon? Yes, magandang tanghali, Precious. Isang signature campaign ang inilunsad ng Free Laila Movement upang hilingin na palayain si Senador Laila De Lima. 1 milyong pirma ang planong malikom ng Free Laila Movement. Ang signature campaign ay gagawin sa pamamagitan ng personal na pagpirma at sa online sa pamamagitan ng change.org website. Naniniwala ang grupo na maaari nilang maimpluwensyahan ng korte sa pamamagitan ng signature campaign. 3 buwan na ang makakalipas mula nang makulong ang senador. Ang senadora sa PNP Custodial Center dahil sa mga kasong may kaugnayan umano sa illegal na droga na isinampa laban sa kanya. Nanawagan rin ng grupo sa Korte Suprema na humatol ito base sa substance ng kaso at hindi sa mga teknalidad. Naniniwala ang Free Laila Movement na inimbento lamang ang lahat ng mga testimonya ng mga tumistigol laban sa kanya. Iniugnay ng grupo ang pagigipit na nangyayari sa senadora sa patuloy na pagtuligsa nito sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Naniniwala rin ng grupo na political persecution ang ginagawa kay De Lima base na rin sa mga komento ng Amnesty International, Human Rights Watch at European Union laban sa war on drugs campaign ng pamahalaan. Naniniwala naman ang Free Laila Movement na mayroong pressure kay Colonel Ferdinand Marcelino na sinasabing testigo laban sa senadora. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pressure. Salamat, Mon Hoxon mula sa Quezon City. Nagsimula na ang investigasyon sa Inter-Parliamentary Union Human Rights Committee sa kaso ni Senator Laila De Lima kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. May report si Nel Maribuhok. Nakipagpulong kahapon ng mga miyembro ng Inter-Parliamentary Union Human Rights Committee kay Senate President Coco Pimentel. Ang pagpunta sa Senado ng IPU ay bilang imbitasyon na rin ng Senate President. Bukod kay Senator Pimentel, plano ng delegasyon na kausapin rin ang iba pang opisyal ng pamahalaan kaugnay ng kaso ni Senator Laila De Lima. We will also meet other relevant officials to get first-hand information because her case was presented in the IPU assembly. Hindi naman nababahala ang Senate President sa hakbang na ito ng IPU. They are the ones concerned with Senator De Lima, so let them do their job. Ang pagbisita sa Pilipinas ng delegasyon ng IPU ay bahagi ng kanilang fact-finding mission upang tingnan ang kaso ni Senator De Lima na kasalukuyang nakadetine dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal drug trade. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Samantala ay pinababahala na ni Senate President Coco Pimentel sa korte ang desisyon kung papayagan si Senator Laila De Lima na makadalo at makaboto sa ilang mahalagang panukalang batas sa Senado. Narito ang report ni Miresol Abugadil. Ipinauubaya na ni Senate President Coco Pimentel sa korte ang pagdidesisyon sa hiling ni Senator Laila De Lima. So pagtingin natin, nasa rules, physical presence, nasa jurisprudence, that detention says that you accept the reality that if you are detained, you cannot do some things. So, tingnan na natin. Pero alam mo, through motions, the court or the courts can be convinced of having a new way of looking at a circumstance. Ito ang sagot ng Senate President sa hiling ni Senator Laila De Lima na payagan siyang dumalo at bumoto sa ilang kontrobersyal na panukalang batas. Sa ipinadalang sulat, sinabi ng senadora na umaasa siyang pagbibigyan ni Pimentel ang kanyang hiling bilang kasamang senador, dating kaibigan at election client. Kahapon, bumisita sa PNP Custodial Center ang Magnificent Seven na isang grupo ng minorya sa Kamara. Nagkaisa sila na suportahan ng senadora na makalahok sa sesyon sa Senado. That's also the right of a sitting senator, and even the Senate can take cognizance of that, But again, it's the decision of the Senate President.
Hindi naman payag si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na dumalo ng sesyon sa Senado si De Lima dahil sa kasong kinakaharap nito. Ayon kay Aguirre, nakahanda ang DOJ na kontrahin ang hiling ni De Lima sa Senado. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Binigyan din ng European Union na mahalaga ang direktang ugnayan nito sa Pilipinas at pagpapahalaga ng bansa sa human rights. Makausap natin sa telepono si Rosalie Cos, kaugnay po ng ulat na yan. Rosalie. Yes, magandang tanghali lakay. Ipinahayag ni Franz Jessen, ang head ng delegation of the European Union to the Philippines, na iisa ang pattern na makikita sa mga bansang umasenso ang ekonomiya tulad ng China at Vietnam, ang paggalang sa karapatang pantao at economic freedom. Ginawa nito ang pahayag sa isang youth debate on human rights in business and economic freedom sa isang kilalang universidad sa Maynila. Inanyayahan si Jessen na magbigay ng kanyang opening remarks sa maghapong event kung saan tampok ang town hall debate ng mga mag-aaral mula sa mga prominenteng universidad sa bansa. Ilan sa mga isyong pinagdedebatihan ay kung ang paggalang sa karapatang pantao ay makabubuti ba sa business sa Pilipinas, gayon din kung sapat bang dahilan ng pagrespeto sa human rights upang masabing fair trade ang free trade. Kapwa kaugnay ang mga ito sa kasalukuyang mga kontrobersyal na issue pinakaharap ng Duterte administration na pagbatikos ng Estados Unidos, European Union at iba pang international organization sa kanyang anti-drug war dahil sa mga naitalang drug-related killings sa bansa. Gayunman, ipinagmalaki pa rin ni Jessen ang pagkakaroon ng magandang ugnayan ng Pilipinas at EU sa sektor ng kalakalan at negosyo kung saan 50% ang itinaas sa Philippine exports sa EU sa first quarter ng 2017. Noong nakalipas lamang na linggo, inanunsyo ng Malacanang na hindi tatanggapin ng Pilipinas ang alok na grants ng European Union, partikular na para sa Mindanao Development, dahil sa kondisyon nito hinggil sa human rights issue na umano'y may layong pakialaman ang internal affairs ng bansa. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Cos. Nag-uulat mula sa Malacanang. Tinatalakay ngayon ng House Justice Subcommittee ang panukalang pagpapababa ng age of criminal responsibility ng mga kabataan. Nasa linya ng telepono si Joyce Balancio para sa detalye ng ulat na yan. Yes, Joyce. Yes, magandang tanghali sa iyo, Lakay. Hindi nire-rekomenda ng Technical Working Group o TWG ng House Justice Committee na ibaba ang age of criminal responsibilities na 9 years old mula sa kasalukuyang 15 years old. Ayon kay TWG Chair Congressman Ron Salo, ibinabalanse nila ang layunin ng panukala na panagutin ang mga gumagamit sa mga batas sa criminal activities, pati na rin ang pangamba ng mga tumututol sa posibleng epekto ng batas sa buhay ng kabataan. Anila sa halip na ibaba ang edad ng criminal liability, dapat Lakay isa ilalim na lang ang children in conflict with the law sa intervention programs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bago sila ibalik sa lipunan. Sa mga mandato ng panukalang batas ang DSWD na magtayo ito ng bahay pag-asa sa lahat ng local government units na siyang tututok sa children in conflict with the law. Nais rin ng TWG ng bigyan ng gobyerno ng counseling ang mga magulang at panagutin sila o i-penalize kung sakali mang hindi sila makapunta sa nasabing aktibidad. Gagawin ding mas mabigat ang pananagutan ng mga gagamit sa batas sa criminal activities na maaaring mapakulong hanggang life imprisonment depende sa nagawang krimen. Nagpahayag naman Lakay ng pagnanais si Buhay Party List Representative Lito Atienza ng kanyang pagpapasa nga ng proposed amendment sa substitute bill ng TWG sa tamang panahon. Git kasi ni Congressman Atienza dapat gawing mas mabigat ang pananagutan ng mga magulang at hindi lang sila basta isa-ilalim sa counseling. Samantala, wala naman tumutol sa nila naman ng substitute bill ng TWG at agad itong inapruba ng subcommittee. Sa ngayon, Lakay ay dadalhin na ang nasabing substitute bill sa committee level kung saan pagdedebatihan pa rin ito ng members ng House Justice Committee. Lakay? Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-ulat mula sa House of Representatives. Isusumite na sa susunod na buwan ng PNP Internal Affairs Service kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang rekomendasyon nito kaugnay sa kaso ni Police Superintendent Maria Cristina Nobleza. Si Nobleza ang dating opisyal ng PNP na kasamang naaresto ng kasintahan nitong Abu Sayyaf na si Rinor Lu Dongon. Ayon kay PNP IAS Inspector General Afilgar Triambulo, posibleng kasong grave misconduct o conduct unbecoming of an officer ang isasampa laban kay Nobleza.
Naaresto sila Nobleza at Dongon noong Abril sa isang checkpoint sa Bohol. Sa susunod na linggo na, idaraos ang 5th round ng peace talks ng Government Peace Panel at National Democratic Front sa the Netherlands. May report dito si Rosalie Coz. Itinuturing na pinakamalayong naabot na sa negosasyong pakikipagpayapaan ng pamahalaan sa National Democratic Front ang isasagawang 5th round ng peace talks sa May 27 hanggang June 1 sa the Netherlands. Subalit umamin ng National Democratic Front na hanggat walang kasunduang na pagtitibay sa pagitan ng pamahalaan at makakaliwang grupo, hindi makokontrol ng NDF ang armadong pwersa na bahagi nila. Ang New People's Army na anilay ipinagtatanggol lamang ang kanilang mga tauhan sa ibaba. Hindi pa tapos yung peace talks. Yung NPA, yung CPP, NPA, they will continue with what they are doing. Hindi pwedeng kontrolin yan ng Ngayon, they have their own agenda and they have their own dynamics. Samantala, target naman ng pamahalaang makapag-distribute ng nasa 200,000 ektarya ng lupain sa mga magsasaka sa buong bansa sa ilalim ng land reform ngayong 2017. Kabilang ito sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms o CASER na itinuturing na pundasyon ng peace talks ng GPH at NDF Peace Panel. Ang CASER ang sentro ng muling paghaharap ng magkabilang panig para sa 5th round ng peace talks. At ayon sa chairman ng Government Reciprocal Working Committee na si Roberto Ador, pinakamahirap sa mga isyong tatalakayin sa ilalim ng CASER ang national industrialization na nasa initial stage pa lang ng talakayan. Inaasahang mas lalawig pa ang usapan at pag-aaral na gagawin ng magkabilang panig hinggil sa issue. Medyo mahirap yung sa industrialization because the position ng kabila ay i-nationalize yung mga industries, at least dun sa papel. In regard to national industrialization, discussions have only been at the initial stage. Especially as the GRP panel stated, much preparation still have to be made. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod. Madalas na aberya sa operasyon ng MRT, muling inimbestigahan ng Senate Committee. Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas ngayong araw. Pansamantalang suspensyon sa implementasyon ng Anti-Distracted Driving Law, hiniling ng ilang mambabatas. At Oplan Balik Eskwela, sisimulan na ng Department of Education sa susunod na linggo. Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. 65 centavos ang nadagdag sa presyo ng bawat litro ng gasolina ng Shell, Petron, Sea Oil at Flying V. 70 centavos ang dagdag singil sa isang litro ng kerosene at 60 centimos naman sa diesel. Nagpatupad din ng kaparehong price increase ang PTT Philippines, Phoenix at Eastern Petroleum. Nagsasagawa na naman ng investigasyon ang Senate Committee on Public Service dahil sa madalas na aberya sa operasyon ng Metro Rail Transit o MRT. Makakausap natin sa telepono si Nel Maribohok para sa balitang yan. Nel? Floor, nais ng Department of Transportation na ipawalang bisa na ang mga kontrata sa maintenance provider sa MRT sa Busan Universal Rail Incorporated o BURI. Sa muling pagdinig ng Senate Committee on Public Services, muling idinitalya ni DOTR Undersecretary Cesar Chavez sa mga pinasok na maintenance contract ng MRT maging ang naging performance ng mga ito. Kung saan ayon kay Yusek Chavez, pipilitin nila na makakomply ngayon sa kanilang pananagutan ang kasalukuyang maintenance provider ng MRT. General overhaul. Wala hong ibang direksyon. Pagka halimbawa natalo kami sa argumento at nanalo sila sa argumento, pipilitin doon ho namin sa kanila at hihingin din namin sa kanila ang commitment na yung general overhaul ay makomply nila. Batay sa naging kontrata, dapat rin isagawa ng mga maintenance provider ang general overhaul.
na ayon kay Yusek Chavez, dapat na nakapag-overhaul na ngayon ng buri ng 18 bagon. Ngunit 2 pa lamang ang kanilang na-turn over. Kung na-overhaul anya ang mga bagon, malaki sana ang maitutulong nito upang mabawasan ng congestion sa MRT. Sinabi rin ng DOTR na walang dapat na ipag-alala ang publiko sakaling i-terminate ang maintenance contract dahil sapat naman anya ang kanilang mga tao na maaaring umawak ng maintenance na maaaring magmula pa sa PNR o LRTA. Sa kasalukuyan ng pangunahing dahilan umano kaya nakararanas ng patuloy na aberya ang MRT3 ay dahil na rin sa kakulangan ng mga spare parts na ipampapalit sa mga nasirang pyesa. Patuloy ngayon ang pagdinig ng komite tungkol sa mga kontratang pinasok ng MRT kung saan binubusisi naman ni Senator Grace Poe ang kaugnayan ng isang nagngangalang Marlo de la Cruz sa PH Trams na isang umanong Liberal Party member. Maging itong pag-procure ng 48 Dalian trains na hanggang ngayon ay hindi pa nagagamit. Tinatanong rin ng mga mambabatas ngayon ng dating MRT3 General Manager Al Bitangkol. Yan muna ang ating update, Flor. Nel Marimuhok, nagulat mula sa Pasay City. Hininga ng paliwanag ng LTFRB ang 13 jeepney operators na natuklasang walang permit o out of line ang kanilang mga jeepney na lumahok sa protest caravan kahapon. Narito ang report ni Joan Nano. Sa kabila ng isinagawang protest caravan kahapon ng grupong Piston at ng No to Jeepney Phase Out Coalition, hindi pa rin nagkulang ang mga jeep na pumasada kahapon. Hindi na nagamit ang mga truck at bus na inihanda ng LTFRB para sana sa mga pasaherong mai-stranded. Bukod naman sa monitoring ng mga biyahe, mahigpit ring binantayan ng LTFRB ang mga jeepney operator at drivers na nakilahok sa protest caravan. Bunsod dito, 13 jeepney operators ang nakatakdang ipatawag ng LTFRB matapos na matuklasang walang special permit ang mga ito habang ang iba naman ay out of line. Nilinaw ng ahensya na hindi nila maaaring pilitin ang mga transport group kung hindi sila sang-ayon sa mga programa ng gobyerno. Ngunit babala nito, posibleng bawiin ang kanilang prangkisa kung patuloy silang magpoprotesta laban dito. Who regulates who? We are for the greater majority. We are for the riding public. If you are a franchise holder, there has to be a sense of regulation. Bawal ho ang to cease operations or to protest as a sign of protest to any government decision or project po. Itong ginagawa nila. Patuloy namang iginigiit ng grupong Piston na sa halip na modernisasyon ay payagan na lamang sila na i-rehabilitate ang kanilang mga jeepney unit kung saan aabutin lamang ng halos 100,000 piso ang kanilang gagastusin kumpara sa pagbili ng bagong unit na nagkakahalaga ng nasa 1.6 million pesos. Hindi po namin kakayanin yan unless ibabaon nila kami sa utang. Ang mabisang malaking epekto nito, kapag ito ang pumalit sa kasalukuyan natin mga jeepney, magre-resulta po yan sa mataas na pamasahe. Ayon sa LTFRB, sa oras na mapirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Omnibus Franchising Guidelines, posibleng umalangkada na ang implementasyon ng programa sa Hunyo. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinasuspindi muna ng Senado sa Department of Transportation ang Land Transportation Office Anti-Distracted Driving Act. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Hiniling ng ilang senador na pansamantala munang itigil ng Transportation Department ang pagpapatupad sa Anti-Distracted Driving Law hanggat hindi pa malinaw ang nilalaman nitong implementing rules and regulations. I'm about to call the attention of the Committee on Public Services of the Senate and if possible, call for a ceasefire or a halt in the implementation of the Anti-Distracted Driving Law. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, hindi lamang ang mga motorista ang nalilito sa bagong batas, kundi maging ang mga nagpapatupad nito. Nakakalito, marami ring enforcers, tingin ko hindi rin nila alam kung ano ini-implement nila. Una nang sinabi ng LTFRB na pinag-aaralan na nila ang posibleng suspensyon sa implementasyon ng Anti-Distracted Driving Law upang bigyang prioridad ang pagsasagawa ng information drive. Samantala, nilinaw naman ng ahensya ang isyo kaugnay sa paglalagay ng religious decoration sa mga sasakyan. Hindi ho natin sinasabi bawal ang sacred symbols inside the car. Ang sinasabi lang ho natin yung sacred symbols like the other religious articles, just put it somewhere near you but not just clear your line of sight. We are not saying bawal siya sa car. It has been taken out of context. What we are saying is just clear your line of sight.
Ngayong araw nakatakdang magpulong muli ang mga Traffic Law Enforcement Agency upang reviewin ang ilan pang regulasyon ng Anti-Distracted Driving Law. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinahayag ng House Committee on Ways and Means na maaaring may balik pa ang tax exemption ng mga kooperatiba sa bansa na inalis sa proposed tax reform package ng Duterte administration. May report si Joyce Balancio. Hindi pa pinalat maaring ibalik pa ang tax exemption ng mga kooperatiba sa ilalim ng proposed tax reform package. Ito ang inihayag ni Congressman Joey Salceda na Vice Chairperson ng House Committee on Ways and Means na tumatalakay sa tax reform. Kasunod ito ng inihayag kahapon ni Agriculture Sector Alliance of the Philippines o AGA Party List Representative Rico Heron na pagtuto sa pagtanggal sa tax exemption dahil sa epekto nito sa mga kooperatiba. Kung mawawala yan, definitely, particularly sa mga credit co-op, hindi sila isa-subject to but they will be imposed GRT. No? There will be an increase doon sa interest ng kanilang pag-utang na maaaring umabot hanggang 5 to 6%. Maging ang bayan muna, tumututol rin sa proposed tax reform ng Duterte administration. Kontra ang grupo sa dagdag buwis sa iba pang produkto at serbisyo, kabilang na ang 12% dagdag na value-added tax sa renta o upa sa mga hindi bababa sa 10,000 pesos kada buwan. Ang may buwan ng renta na 90,000 pesos ay magbabayad pa ng dagdag na 1,080 kada buwan o katumbas sa may 12,000 piso kada taon. Huwag gawing isang pakete, no? Ang lumalabas kasi rito parang na-hostage ka dahil naisama naman yung magandang feature doon sa tax reform. Ginagarantiya naman ni Congressman Salceda na bagaman may mga dagdag buwis sa ilang produkto at serbisyo, meron namang social benefits card para balansehin ang social status ng mga individual at ang kakayahan nila sa pagbabayad ng buwis. Sa petroleum taxes, yung lowest 50% po, lowest 80% po, magkakaroon po ng mga direct income transfer na aabot po ng 600 pesos per month para po halos ito po ay triple nung pwedeng tama sa kanila sa mga pang-araw-araw na gastos nila doon sa kanilang ang tama po ng pagtaas po ng petrolyo doon po sa kanilang mga gastusin. Ngayong araw inaasahang isusponsor ni Ways and Means Committee Chairperson Representative Dakila Carlo Cua sa plenaryo ang proposed tax reform program upang masimulan na ang debate tungkol dito. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nanumpa na ang mahigit 3,700 bagong abogado na nakapasa sa 2016 bar examinations. Hinikayat naman ang mga ito ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na magsilbi sa kanilang probinsya. May report si Roderick Mendoza. Nagdaos ng special unbanked session ang Korte Suprema sa SM Mall of AC Arena, Pasay City kahapon para sa oath-taking ng mga nakapasa sa 2016 bar exams. Nanumpa sa harap ng mga maestrado ang 3,747 na bagong abogado na pinakamalaking batch sa kasaysayan ng bar exams. May naitala ring bagong record dahil sa unang pagkakataon lahat ng pasok sa top 10 ay nagmula sa mga probinsya. Payo ng magre-retiro si Justice Bienvenido Reyes. Lead honest and honorable lives and maintain the dignity of the profession. Pakiusap naman ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa mga bagong abogado, suportahan ang mga reforma sa hudikatura. Hinikayat din ng punong maestrado ang mga ito na magsilbi sa kanilang probinsya at tumulong sa pagbibigay ng hustisya sa malalayong lugar. Remember your roots. Choose to serve where the need is greatest. We need lawyers who will not back down from serving the rule of law even at great personal cost. We need lawyers who will not bend to pressures to set the law aside in favor of expediency. Kabilang naman sa mga bagong abogado ang dating correspondent ng UNTV sa Davao City na planong manilbihan bilang isang public attorney. Gusto ko rin mag-thank you kay Brad Daniel Razon for the opportunity given to me when I was the correspondent in Davao. Maraming salamat po, Kuya. Forever ko pong aalalahanin yun na opportunity that you have given me.
Of course. I'm always looking forward to working with UNTV again, even as a lawyer already. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Pasay City. Magsisimula na ang Oplan Balik Eskwela ng Department of Education sa May 29 na tatagal hanggang sa ikalawang linggo ng Hunyo bilang paghahanda sa pasukan sa June 5. Mula sa Pasig City, may report si Aiko Miguel live. Aiko? Yes, Precious, magandang tanghali. Tapos na nga ang Brigada Eskwela noong nakaraang linggo at sisimula naman sa Lunes, May 29 ang Oplan Balik Eskwela ng Department of Education. Sa May 30 naman, magkakaroon ng Interagency Council meeting ang DepEd kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Health, DPWH, MMDA at PNP upang talakayin ang mga dapat pang ihanda at seguridad sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan. Bahagi rin ng Oplan Balik Eskwela ang pagbubukas ng Command Center sa DepEd Main Office dito sa Pasig upang tumanggap ng mga katanungan, reklamo at magbigay ng tulong sa mga magulang at mga mag-aaral. Ayon sa DepEd, kadalasan sa mga inilalapit sa command center ay ang sitwasyon ng mga transferee mula private na ililipat sa public schools o ang mga transferee mula sa mga probinsya at ililipat sa mga paaralan sa Metro Manila. Maging ang mga gagawin ng mga magulang sa mga kulang na credentials ng kanilang mga anak, lalo na ang mga nawala ng birth certificate. Ang command center dito sa DepEd Central Office sa Pasig ay bukas sa publiko mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Katulong ng DepEd ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tutukan ang mga paaralan para sa kanilang kahandaan at pangangailangan sa pagpasok ng mga mag-aaral sa Hunyo. Tatagal naman ang Oplan Balik Eskwela ng DepEd hanggang sa ikalawang linggo ng Hunyo. Precious, muling nagpapaalala ang DepEd sa mga magulang na tiyaking na ihanda na ang kailangan ng kanilang mga anak, lalo na ang kaligtasan ng mga papasukan nitong paaralan upang hindi na magahol pa sa oras sa huling linggo ng Mayo o kaya sa mismong araw ng pasukan sa June 5. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Precious. Maraming salamat, Aiko Miguel mula sa Pasig City. Walang plano ang pamunuan ng Santa Monica Elementary School sa La Union na ipagliban ang pagbubukas ng klase sa Hunyo sa kabila ng naganap na sunog sa paaralan. May report si Toto Fabros. Walang naisalbang records ng mga estudyante ang mga guro ng Santa Monica Elementary School matapos na masunog ang isang gusali ng paaralan noong Sabado ng umaga. Kasama sa natupok ng apoy ang home economics classroom at ang principal office kung saan nakatago ang lahat ng file ng mga naging estudyante sa paaralan simula pa noong 1936. Hindi nakasama sa nasunog ang class card ng mga nagtapos ngayong taon dahil nasa pag-iingat pa ng mga guro. Ayon sa pamunuan ng paaralan, hindi naman maapektuhan ang pagbubukas ng klase ngayong Hunyo kaya hindi nila ipagpapaliban ito. Ang office po muna, yung office po kasi yan sir at saka home economics building po. Yung office po, lipat muna po sila, makikihati muna sa e-classroom namin sir. At saka yung records ng mga bata, itong school year 2016-17 nasa amin pa rin mga guro sir. Pero the rest, lahat na po mula nung unang panahon, sorry po sir, talaga wala. Itinuloy pa rin kahapon ang pagsisimula ng enrollment ngunit pansamantalang ipinagpaliban ng muling pagsasagawa ng Brigada Eskwela sa paaralan. Parang tuloy-tuloy po sir yung Brigada Eskwela namin dito sa eskwelahan. Papasimulan po na sana namin ito pero sabi po ng BFA na wag muna kasi kwan pa po sir. Under investigation pa po sir. Isa sa tinitingnang anggulo ng Bureau of Fire Protection ang problema sa electrical wirings ng gusali dahil sa luma na umano ang mga ito. Toto Pabros, UNTV News and Rescue, La Union. Pinaghanap na ng otoridad ang 6 na preso na nakatakas sa San Pedro Detention Jail kaninang madaling araw. Mula sa Laguna, may report si Sherwin Kulubong live. Sherwin, pagkakita natin maya-maya ang report na yan ang ating kasama si Sherwin Kulubong. At samantala nakumpiska ng Bureau of Customs ang mga smuggled na motorsiklo at kotse sa Manila International Container Port.
Makakausap natin si Maki Libradilla para sa detalye ng ulat na yan. Maki? Yes, Lakay, hindi nakalusot sa X-ray machine ng Manila International Container Port ang mga second-hand na smuggled na sasakyan na galing pang Oakland, USA. Nang sigasati ng customs, naglalaman ng shipment ng mga big bike na Honda CB900, Yamaha, Kawasaki LTD 550 at isang high-end car na Mitsubishi 300 GT. Ayon kay Customs Deputy Commissioner Enforcement Group Ariel Nepomuceno, sa isang nagngangalang April Lopez i-deliver ang shipment na ito kung saan idineklarang household goods at personal effects taliwas sa talagang laman nito. Dagdag pa ng Customs, mas pinaigting na nila ang pagbubusisi ng mga padala galing ibang bansa. Katunayan yan, isang bagong high-end X-ray machine para sa mga balikbayan box ang gagamitin ng Customs kapag naaprubahan na ang permit sa paggamit nito. 3D, kaya naman mas detalyadoan nila ang makikita dito. Ultimo, pinakamaliit na bagay ay hindi makakalusot sa bagong X-ray machine. Ayon sa Customs, sagot ito para hindi makalusot ang alinmang illegal na bagay, lalo pa at hindi pinapayagan ang pagbubukas ng mga balikbayan box. Sa ngayon naman ay nasa kustudiya na ng Customs ang mga smuggled na sasakyan habang iniimbestigahan pa ang kaso nito. Mula sa Maynila, Maki Libradilla po, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Maki Libradilla mula sa Maynila. At balikan natin ang ulat ni Sherwin Kulubong live mula sa Laguna. Sherwin. Wala pa rin ang linya natin kasama si Sherwin. Samantala, alamin natin ngayon ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid natin kasang bahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Dakala salamat, Lakay, at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Opisad na nangyayang Hunyo ng Department of Health ing dengue immunization karing eskwela king probinsya na ning Cebu. Ining report ng Gladys Tuwabi. Nagpahigayon na og mga preparatory activity ang Department of Health Region 7. Alang sa ipahigayon nga dengue immunization campaign sa probinsya sa Sugbo. Idungan kini sa pag-abri sa klase karong Hunyo. Apil sa mga pagpangandam sa departamento mao ang pagpahigayon og consultation sa mga ginikanan, magtutudlo og mga magtutungha, kabahin sa importansya sa school-based immunizations campaign. We have done all the preparatory na activities. May consultations na ta. Ang guidelines, iya pa nang i-issue to start in June. So for the province of Cebu and the tri-cities. Unang ipahigayon ang pagbakuna sa mga magtutungha sa mga syudad sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Sa lista sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa DOH, miabot na sa 5,686 ang dengue cases sa rehiyon ug 57 niini ang namatay. Gladys Tuwabi, UNTV Balita ug Rescue, Cebu. Maigit king siya madinalang sibilyan king Davao City ing mayari king meto nga bulang training bang maging auxiliary police king Balen. Ining balita ng Marisol Montaño. Magsugod na og duty karong adlaw sa nagkalain-laing police station sa Davao City ang 910 nga auxiliary police nga migraduar na kagahapon. Sila ang mga sibilyan nga usa ka bulan nga gibansay sa basic law enforcement, hand-to-hand combat, traffic management ug uban pa. Kabahin ang auxiliary police sa programa ni Mayor Sara Duterte Carpio nga Oplan Iron City. Tumong niini nga madugan pa ang puwersa sa pulisya sa pagbantay sa dakbayan. Tungod kay voluntary kumutabang, wala ko nag-after sa sweldo ang ako ang modelo sa amo ang pamilya, isip inahan. Pag mga babae may pwede may mo volunteer og tabang sa syudad nga pamupon ang ato ang criminalism. Ginauman usab sa lokal na paggamhanan nga pinaagi sa tabang sa mga auxiliary police, mas maunos pa ang crime rate sa syudad. Every week, we will conduct an operational review. And there ma'am, we will check kung nag-improve ba ma'am. Weekly yung crime volume ma'am from the past 2 years as compared to the current period. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City.
Nagsagaway ay Nueva Ecija mumunang Giling Youth Leadership Summit. Ating nasang aturuanan dala rin kayanakan ang maging makabalen, responsable ang pong disiplinado. Ining report ng Danny Monar. Nasa 100 mga kabataan na nakibahagi sa isinagawang Youth Leadership Summit sa Bungabo, Nueva Ecija noong weekend. Pinangunahan ito ng 7th Infantry Division ng Philippine Army at iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection at iba pa. Layo netong matulungan ang mga kabataan na mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pamumuno upang mas makatulong sa komunidad. Mga potential pong mga kabataan na to, ibig sabihin, hindi natin alam sa mga kabataan ito baka dito manggagaling yung susunod na presidente, vice-presidente o senador ng Pilipinas. Kabilang sa itinuro sa pagtitipon ang pagiging makabayan, pagiging responsableng kabataan at tamang disiplina sa sarili. Meron ding lecture sa karapatang pantao at bullying. Dahil alam natin na marami sa mga makaliwang grupo ang nakaka-recruit ng mga kabataan. Sa ngayon, ang layunin ng ating programa ay na sa ganun ang ating mga kabataan ay ma-aware sila. Danny Monar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. At yan ang kekatamong balita, ibating miyaya liwang lugar king kekatamong bansa. Mibalik kayo Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria. Susunod. 6 na PNP Generals pinangunahan ng PNP Responders sa pagpapadapa sa BOC Transformers sa UNTV Cup Executive Face-Off Tournament. At mahigit na 500 inmates sa San Pedro Jail Facility sa Laguna natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Naitala ng PNP Responders ang unang panalo nito sa UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off Tournament. Binubuo ang lineup ng Responders ng 6 na general at 9 na colonel na sumagupa laban sa BOC Transformers noong linggo. May report si Bernard Dadis. Na general at 9 na colonel ng PNP ang nagtulong upang patumbahin ang BOC Transformers sa pagsisimula ng UNTV Cup Executive Face-Off noong linggo sa Pasig City Sports Center. Pinangunahan nila Police Director Camilo Casculan ng Directorate for Operations, SAF Director Benjamin Lusad at NCRPO Director Oscar Albayalde ang PNP Responders. Kasama rin sina Police Chief Superintendent Philip Phillips, Police Chief Superintendent Rene Aspera at Police Chief Superintendent Clifton M. Piso. Sa umpisa pa lang agad nagpaputok na matinding opensa ang PNP upang itala ang 99 sa first quarter. Niratrat na matinding opensa ng PNP sa second quarter upang iakyat sa 19 puntos ang abante 39-20. Ipinakita ng responders ang kanilang disiplina at koordinasyon sa mahigpit na pagbabantay sa ikatlong quarter at nalimitahan lamang sa 6 na puntos ang naibuslo ng Transformers upang palubuhin ang lamang sa 38 puntos, 64-26. Sinikap maghabol ng team ni Coach Kenneth Duremdes sa last quarter, ngunit nanaigang matinding resistensya at teamwork ng PNP at tinapos sa score na 82-37. Tinanghal na best player of the game si Police Superintendent Dexter Vitog ng SAP na kumamada ng 17 points, 2 rebounds at tig-1 assist at steal. Nag-ambag naman ng combined 30 points sina Police Senior Superintendent Israel Dixon at Police Superintendent Peter Limbawan. We just play the game and siguro sabi nga is winning is just second for the love of the game itself, no? But of course we came here to win. Nakakatuwa nga at lahat nagsasama-sama. At least nakikita namin kung paano kami maglaro as a team. At the same time, siguro pag maganda ang teamwork namin dito sa opisina, magiging maganda rin ang teamwork. Maging ang head coach ng PNP na si Eric Samson, believe sa ipinakitang dedikasyon ng PNP Responders. Nagpupunta sila sa ensayo. Very willing sila, very willing. Kaya very cooperative yung mga opisyalis. Masaya ang PNP na nakabahagi sila sa UNTV Cup. 2 buwan nilang pinagandaan ang executive face-off. At sa kabilaan nila ng kanilang busy schedule ay sinisikap nilang makasama sa ensayo upang ipakita ang pakikiisa ng pambansang pulisya sa pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng Liga ng Public Servants. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.
Mahigit na 500 inmates ng San Pedro Bureau of Jail Management and Penology, Laguna ang napaglingkuran ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang ulat ni Sherwin Kulubong. Mainit, siksikan at halos hindi na makagalaw ang mga nakakulong ngayon sa loob ng 11 selda ng Bureau of Jail Management and Penology sa San Pedro, Laguna. At dahil congested na ang bilangguan, hindi maiwasang magkahawahan ng sakit ang mga detainee tulad ng iba't ibang skin diseases. Si alias Baby isang linggo nang iniinda ang mga makakati at maliliit na pantal-pantal na tumubo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ayon sa kanya, tanging gawgaw lamang ang kanyang ipinapahid dito upang maibsan kahit papaano ang pangangati nito. Kasi nung una, tinutubuan ako nga bungang araw. Ngayon, rombo naman. Kahit maliliit, pero ang sasakit, napakakirot. Sobrang init, hindi kinakaya sa electric fan. Parang sumisingaw na yun sa katawan namin. Parang ganun. Gawa ng marami kami. Isa lamang si alias Baby sa mahigit 500 inmates na napaglingkuran sa isinagawang medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa San Pedro BJMP. Bukod sa iba't ibang medical services tulad ng dental extraction, medical adult consultation, optical consultation na may kasamang libreng salamin sa mata, mayroon ding isinagawang legal consultation at pamamahagi ng libreng gamot. Kaya natutuwa po kami at nagpapasalamat kami sa inyo na andito kayo ngayon gawa ng kahit paano mabigyang lunas yung nararamdaman naming sakit. Maganda nga po eh. The best po yun sa lahat. Sa lahat po ng nagawa dito, pinakamaganda na. Medical mission ng UNTV at ang dating daan ay intensive kaysa ibang kan, di ba? Mas marami silang nasiservisyohan. In fact, piniprepare namin lahat ng inmates namin sa gawain ito. Salamat po, Brother Eli, sa biyaya. Sherwin Kulubong, para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.